freedom kasi yung independence yung ating yung tema ng araw na yan. Oo, at naisip ko na si Brother Ramir na imbitahan eh. Oh, Naunahan niya ra tayo. Oo, Brother Ramir, maghanda ka at ang ating topic ay freedom or independence at may kinalaman sa sound doctrine. No? Maaring independence from erroneous teachings, mga ganon, no? At isa-isahin natin yung mga uh, katuroang mali. Lalo na po yung mga nakakapagpagulo sa church ng Panginoon at present. No, mayroong mga gustong tumalakay tungkol sa mechanical instrument. Eh. So, maaaring isa yan sa ating papaksain. No? At iba pa, at bago matapos ang buwan na ito, magiging earlier this month, ay tatapusin na natin yung topics. Basta may kinalaman doon sa what's happening on that day, June 12, Independence Day. Oo. related na Brother Ramir, So, saan celebrate sa holiday? bigyan na natin ng heads up si Brother Ramir. Okay, okay. Oo. Brother Ramir? Okay, mga kapatid, mga ibigay po natin ng pagkakataon sa kapatid ng kapatid. Okay, magandang umaga mga kapatid dito sa The Lighthouse. Magandang gabi sa ibang mga nasa kabila ng mga dagat. Iba yung oras po nila kaysa sa oras po natin. At ganoon na rin po sa mga nakikinig, nakakapanood sa atin sa Facebook Live sapagkat ginawang live ito ni Brother Alfred. At salamat Brother Alfred sa patuloy mong paglilingkod dito sa The Lighthouse as DJ and as speaker. Halinhinan tayo araw ng Huwebes. Last Thursday ay nawala sa isip ko. Nang mamalayan ko ay mga 10 o'clock na yata. So hindi ko na napakinggan nung nakaraan. At nagpapasalamat tayo sa mga admin ng The Lighthouse sa patuloy po nilang pagsuporta sa gawain ng Panginoon sa pamagitan po ng susuporta or pagkakaroon ng programang ganito. The Lighthouse na sa buong mundo ay may pangaral po natin ang salita ng Diyos. At hindi lamang po dito sa The Lighthouse mangyayari ito, sa lahat na po ng mga pamamaraan na pwede po nating gamitin ang na medium ay may papangaral po ang salita ng Panginoon. So ngayon po ay ninais po nating talakayin ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. Maring hindi po kayo familiar sa pangalan na ito, ano po? Oo, at isa ito sa mga pangatlong tinalakay ko na religious group dito sa Pilipinas. I mean, nanggaling dito sa Pilipinas. Kasi yung mga nakaraan natin na mga religious groups, although nagsimula sa ibang bansa, ay narito naman sila sa Pilipinas na. Pero mga founders po nila, hindi po taga dito. Ito yung pangatlo nating tinalakay. At baka tatalakay pa tayo ng ilan na mga religious groups na nagmula sa Pilipinas. And then mayroon akong proposal sa admin ng The Lighthouse na ituturo natin ang tungkol sa Panginoong Jesus. No? Meron akong materials na nagsisimula sa kapanganakan ng Panginoong Jesus, well, even before His birth, at susundan natin ang mga pangyayari sa kanyang earthly ministry at ang mga lessons na naituro niya. Actually, ready-made po yung ating outline kasi ito po ay tinuro na namin noon sa radyo, yung literal na radyo. At salamat sa Diyos na i-preserve po ang mga ito. Nakasulat, mayroong script, mayroong nga po itong audio recording, pero luma na po yung style ng audio recording. At salamat naman, madali nating magawa ulit sa pamamagitan po ng medium na ito. Ang pamamagitan ng Zoom o kaya ng The Lighthouse ay tiyak ko po na marami pa po makikinabang na mga kaibigan, makakakilala po natin sa mga lessons na ating gagawin. So, nasabi ko na nga po na maaaring hindi po tayo familiar ditong pangalang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. Pero kapag binanggit ko po ang founder, baka sabihin nyo, yan pala, Apollo Kibuloy. Yung word na Kibuloy, no? Oo,
mas kilala yata yung pangalan niya, nung founder, kaysa yung pangalan ng kanyang grupo. Eh lalo na kapag nagbibiro ang mga kababayan natin, no? Pag sinabi mong stop, stop, alam nila sino ang tinutukoy mo. Kasi nga sa isang pagkakataon, no, ay nagsabi itong si Mr. Kibuloy na pinahinto daw niya yung lindol, mga lindol sa Mindanao. Sinabi niya daw, stop. At umistop naman daw ang lindol. Ayan, kaya naging biroan niya. No? Pero noong bumagyo, ang pangalan ng bagyo na yun, mamaya ay meron dito sa ating presentation. Hindi niya napahinto. Kasi nagtampo siya eh. Kasi daw nung sinabi niya na stop, stop sa lindol, marami daw nangutya sa kanya. Kaya nung bumagyo, hindi na niya pina-stop yung bagyo. Ganun po ang mga estelo nitong nagngangalang Apollo Kibuloy. At nako mga kapatid, ang pakilala niya ay anak siya ng Diyos. Son of God, appointed Son of God. Mamaya po ay ating tatalakayin yan. No? Ako man din po ay hindi gaanong familiar sa mga katuruan ng grupong ito. No? Basta alam ko lang na mali. No? Ang kanya namang claim na siya ay anak ng Diyos o appointed Son of God ay isang patunay na hindi ito scriptural na grupo. No? At the fact na alam natin nagsimula sila dito sa Davao, sa Mindanao, sa Pilipinas, alam natin hindi talaga ito yung church ng Panginoon. No? Ito talaga ay gawa-gawa ng tao na katulad nitong Mr. Apollo Kibuloy. Ayan, no? So, ganoon pa man, napaka-popular na rin nila mga kapatid. No? 1985 lang sila nag-umpisa pero ang dami na nila at marami silang mga sidelines, sasabi natin. So sa ating information na nakuha, the sixth main cathedral is located along Buhangin National Highway in Davao City. Ayan, no? So doon po sa lugar ni Mayor ng ating Pangulong Presidente. Yung kanilang komunidad, tinawag po nilang Kingdom Nation. At sinasabi nilang sa abroad, mayroon silang mga membro na 2 milyon at dito sa Pilipinas ay 4 na milyon. Kaya kung ang isang kandidato ay susuportahan nila, abay tiyak na ang panalo. 6 million sila or 4 million dito sa Pilipinas, malaking bagay na yun sa isang kandidato. Kaya nga, noong eleksyon nitong nakaraan na tumakbo si Presidente Duterte, sinuportahan ito ng kanilang grupo. No? Marahil isa sa mga dahilan bakit nanalo si Presidente Duterte, no? Si Mayor, tawag nila. On weekdays, members hold Bible sessions and prayer services. At on Sundays, a global worship is held at the cathedral in Buhangin District. Minsan-minsan ay nakikita ko, napanood ko sa YouTube, no? Ang kanilang pagsamba. Grabe. Kung gagamit tayo ng word ng mga kabataan ngayon, bongga. Parang all white pa yata sila. No? Oo, at marami silang mga parang presentations. Oo. Mga nagkakantahan na marami. Global worship pala ang tawag po nila doon. So, ito ang maikling information sa grupo nila at sa kanilang kasaysayan. Nagsimula sila noong September 1, 1985 sa isang tinatawag nilang Kibuloy's Prayer House nandoon sa Villamor Street sa Agdao, Davao City. Ang kanila pong founder ay katulad ng nabanggit na si Mr. Apollo Kibuloy. At sinasabing siya ay pumunta sa isang barangay, lugar nila Tamayong for 5 years. Katagalan ay doon sa Sitio Kitbog at ito raw po ay malapit sa Mount Matutom sa South Cotabato. Well, actually malapit tanaw ang Mount Apo. At sinasabi po nila na ang pangalan niyang Apollo ay galing daw sa Mount Apo na pangalan. Yan, doon daw kinuha ng mga magulang niya yung pangalang Apollo. At sinasabi rin na si Mr. Kibuloy ay tumanggap ng mga pahayag, no, revelations from God, pamamagitan ng kanyang mga panaginip, at ito yung katagalan ay naging dahilan para maniwala siya na siya nga ay tinawag ng Diyos upang magpasimula ng pananampalataya. At kung paano nangyari, mayroon tayong backgrounder. Okay? Si Mr. Kibuloy ay pinanganak noong April 25, 1950 doon po sa Buhangin, Davao City.
Actually po, hindi sila original, hindi sila legit na taga Davao. Galing sila ng Pampanga. No? Kanyang amang si Jose Kibuloy I. Torla at ang kanyang nanay ni si Maria Carion I. Quinto ay diyan sa Pampanga nang galing. Lubao, Pampanga. Nag-migrate lamang po sila sa Davao noong magtatapos na ang Second World War. Sila po ay mga miyembro ng, si Mr. Kibuloy, kasama ang kanyang mga magulang, naging miyembro ng United Pentecostal Church na sila po ay popular sa paniniwala na tinatawag na oneness, kung saan po ay ang paniniwala nila sa Diyos, yung Ama ay siya na rin yung anak at siya na rin yung Espiritu Santo. Yan, no? Yung Diyos sa lumang tipan, yung Ama, no? Siya rin daw yung naging Jesus dito sa bagong tipan. Yan ang kanilang paniniwala. Subalit bago yon, no? Ang kanyang ama na si Jose Kibuloy ay dati ng protestante, no? Sa tinatawag nilang Alliance. Sa Mindanao marami ito eh. Christian and Missionary Alliance. Yan, no? Dati na silang kaanib nito. Protestant group itong alliance na ito. Kaya lang na-convert siya sa Oneness Pentecostalism kasama yung apat na anak. Apat na anak na lahat naging mga ngaral, no? Sa United Pentecostal Church of the Philippines. Itong UPCP, United Pentecostal Church of the Philippines, ay affiliated sa United States, no, na religious group na United Pentecostal Church International. At dahil nandito sila sa Pilipinas, so yan ay UPC of the Philippines. Kung nasa Amerika, United Pentecostal Church International. Apollo became president of the powerful UPCP Youth Organization in 1974. So nakilala po siya doon, no, bilang isa sa mga kabataang leader ng United Pentecostal Church of the Philippines Youth Organization. Kaya lamang ayon po sa research natin, expelled po siya, kick out po siya noong 1979. So after 5 years na naging presidente siya ng UPCP Youth Organization, kick out siya at ang allegation ay unorthodox teachings. Kapag sinabi mong unorthodox, hindi yung datihang turo nila ng kanyang tinuturo. May kakaiba siyang itinuturo. Kaya pinatalsik siya sa grupo na ito. Okay. But a year after, he repented, sabi, apologized, and was accepted back in the fold in 1980 bilang pastor ng Agdao Church, Davao City. Natanggap siya ulit. Kaya lang sa aking mga nabinasa ay obserbasyon ng mga kasamahan niya na iiba na ito. Si Mr. Apollo Kibuloy, no, naiba siya, may kaibahan na sa mga pagtuturo niya. So in 1985, naimbestigahan na naman daw po siya, no, ng UPCP, United Pentecostal Church of the Philippines. At this time, ang kaso niya ay arrogant attitude toward other pastors. Arrogant, ano yun? Pagmamataas o pagyayabang? Dalawa na yun. No? Pero yung pag-uugali niya, tinuturing niya na mas mataas ang kanyang sarili sa ibang mga pastor. O yan. Subalit, sa halip na magpasakop siya sa kanilang samahan, ay umalis siya at kasama niya ang 15 mga followers on September 1, 1985. At nagpasimula siya ng kanyang sariling grupo na later on ay tinawag na Kingdom of Jesus Christ, the name above all name. Ayan, incorporated. So yan ang kanilang simula, September 1, 1985. Kaya alam na natin, no? Dito pa lamang, sabi ko kanina, nagsimula sa Pilipinas sa taong 1985, sinimulan ng isang tao. So, hindi yan ang nasa Bible. Pero matindi po ang claim ng taong ito. Ang kanyang mga katuruan. Kaya very interesting na pag-aralan natin. Dati-dati, basta alam ko lang na mali yan. Mali mga katuruan niya. Pero hindi ko inisa-isa. Hindi ko pinag-aralan yung mga doctrines nila. Ito para sa ating presentation, sa ating programa,
Hindi ko rin pinag-aralan lahat-lahat, hindi man kailangan pag-aralan lahat ng katuruan nila, 'no. Yung mga major teachings lamang nila ay sapat na upang malaman na ang isang grupo na katulad nila ay hindi nagtuturo ng sound doctrine. Okay, so bago po 'yan, may mga claims pa. Very interesting ang mga claim ni Mr. Apollo Kibuloy. Halimbawa, yung ang naikwento ko kanina, no? Noong 2019 na mga lindol-lindol ay sinabi niyang pinahinto niya ito. Oo. 2019 pala yon, no? Pero noong dumating yung bagyong si Tisoy, rumagasa, hindi naman niya napahinto. Marami kasing nagbibiro eh. Ayan na, pinahinto niya yung lindol. Dapat pahintuin niya rin yung bagyo. Okay lang, ang kanyang sinasabi, kinutcher siya noong sinabi niyang pinahinto niya yung lindol eh. Marami siyang mga buzzers, sabi niya, no? Yun na yung mga termino ngayon sa internet. Kaya sabi niya, hindi na niya ito ginawa sa bagyo. Kaya yun, no? So ibang klase, ibang klase ang kanyang reasoning. Mahirap pala siyang kutsain. Kasi kahit na magandang bagay, mabuting bagay, hindi na niya gagawin kung para lamang makabawi siya sa mga nangungutya sa kanya. Okay? Isa pang bagay na nakatatak sa isip ng mga Pilipino ay noong sabihin niya, noong eleksyong 2010, presidential election, na ang mananalo sa pagka-presidente, ang inappoint ng Diyos na mananalo ay si Gilbert Chodoro, no? Si Gibo, ang tawag natin sa kanya noon. No? Sabi nga niya, "Tonight, let it be known to all Filipinos that the Almighty Father has appointed the President of this nation. He is no other than Gilbert Gibo Chodoro." Ayan. At alam naman natin ang nangyari noong 2010. Natalo po si Mr. Chodoro, si Gibo. In fact, ay pang-apat lamang siya. At ang boto niya ay 4,095,839. Kaya mayroon silang haka-haka noon, mayroon silang isip-isip na dinaya yata itong si Mr. Chodoro, no? Sabi nga ni Mr. Kibuloy, nasaan yung mga boto ng Kingdom? Kasi sila daw ay 4 million dito sa Pilipinas. Kung bumuto lahat yun dahil solid naman daw sila, nasaan? Hindi natin, no? Basta ang alam natin, natalo. Yung kanilang sinasabi na appointed by Almighty Father na magiging presidente ng Pilipinas. So baka hindi lang naman siyang gumawa nito eh. Meron din isang religious group pa noon. Diniklara niya yung isang kandidato, sino na nga ba yun? Kalimutan ko na, pero yung nagsabi ay yung nangunguna naman sa Miracle Crusade. Meron din siyang sinabi na mananalo pero hindi rin, natalo din. So ganyan po, no, ang mga interesting na bahagi ng buhay ng mga nagpapakilala, ng mga founders ng mga religious groups. At si Mr. Apollo Kibuloy nagkaroon din ng problema, usapin sa mga New People's Army dahil sa kamatayan ng isang nagangalang Klata Bagubo leader, Dato Domingo Diarog, and his family on April 29, 2009. At sinasabi nila na si Mr. Kibuloy daw ang nasa likod nito kasi gusto daw niyang bilhin yung kanilang lupain. 2 hektarya sa halagang 50,000. Ayan, no? May mga interesting facts or allegations, should we say. No? Karagdagan nito, may kaso siya may kinalaman sa brainwashing. Isang magulang nung isang kaanib niya na nagdemanda na binibrainwash niya yung kanilang anak. At isang popular pa, alam niyo na ito, no? 2019, nung sa show ni Vice Ganda, ay biniro niya na sinasabi, sige nga, pahintuin mo nga ang probinsyano kasi napahinto mo yung lindol eh. Alam mo naman ang style ng taong ito, no?
May kasamang pangungutya yung mga biro niya. At tinanggap naman ni Mr. Kibuloy na sinasabing, sige, tanggap ko ang challenge mo. Gusto mo, pati network, pahintuin ko na. At alam niya nangyari, di ba? May 5, 2020 ay totally nagsarado nga ang ABS-CBN. Alam ko mga kapatid na may alam si Mr. Kibuloy kung anong sitwasyon ng ABS-CBN. The fact na kababayan sila ni Mayor, ni Presidente at alam niya ang kalagayan ng ABS-CBN sapagkat siya naman ay nasa mass media rin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga gawain nila, kumpanya nila na may kinalaman sa media. So baka alam niya rin yun, kaya sinabihan niya. Vice Ganda, gusto pati yung network ninyo papasara. Nangyari nga, kaya laking gulat, no? O kinukuha niyang parang credit niya ito. Nangyari yung sinabi ko, parang ginaganyan niya. Okay? Ito yung mga organizations nila. Mayroon silang Children's Joy Foundation, pagtulong sa mga kabata, Sunshine Philippines Movement, involved in reforestation and disaster relief efforts. At meron siyang school noong 2000, pinangalan ng Jose Maria College. At ang mga media nila, saan na ba tayo? Mayroong paniniwala. Ang paniniwala nila muna, ang founder nila si Mr. Apollo Kibuloy is the appointed son of God. A self-described account of Kibuloy's birth involves God coming to his mother as a cloud to declare him as his son. Ang basihan niya, bakit sinasabi niyang appointed son of God siya, kasi daw ang Diyos sa anyong ulap, no, ay pumunta sa kanyang nanay, no, at sinasabi sa kanyang nanay na ito yung aking anak. Ginaganon daw niya yung anak niya na si Apollo. At sa mga siyam na anak nila po ay bunso itong si Apollo. Yan. At ang mga membro ng church nila ay tinatawag din nilang kingdom citizens. At ang kaligtasan sa kanila ay para sa kanila lamang. Non-members ay hindi kasama sa maliligtas. Okay? So ngayon po ay atin ng pag-aaralan ang teachings of Apollo C. Kibuloy. Sana ay we have enough time. Number 1, Jesus is the begotten Son in the Jewish setting and became the Almighty Father in the Gentile setting. Ito na po yung katuruan niya. No? Ang Panginoong Jesus, sa panahon ng mga Hudyo, sabi niya, siya yung begotten Son. Pero dito na sa Gentile setting, ito yung panahon na kasama na ang mga hintil sa mananampalataya. Nagbago na, sabi niya. Hindi na siya yung begotten Son. Naging Almighty Father na siya. Di nga ba, galing siya sa UPC, United Pentecostal Church, na ang kanilang katuruan ay oneness, na yung Father and Son ay iisa, iisang personality. Sa Lumang Tipan, nagpakilala siya na Father. Tapos sa Bagong Tipan, nagpakilala siya na Panginoong Jesus. Pero dinagdagan yon ni Mr. Apollo Kibuloy. No? Yung naging Son na yon, begotten Son, sa Bagong Tipan, panahon ng Gentile setting, sabi niya, siya naging Father na. No? Kita nyo, no? Father sa Lumang Tipan, yung Son naging Father. Para alam niyo, para maipasok niya yung sarili niya bilang appointed son naman. Ganun lang yon. Hanap siya ng paraan paano niya maisingit ang kanyang sarili. Pero anong sinasabi po ng Biblia, mga kapatid? Well, John 10:30, Jesus said, "The Father and I are one." Hindi po nangahulugan na iisa sila na personalidad, kundi sa pagiging Diyos. No? They are one in divinity, not in personhood. At kung bakit, ay meron tayong patunay na mga talata. Unang-una, ang Panginoong Jesus ay hindi po nagbago kahapon, ngayon at kailanman. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 8. Hindi niya pagbabago ang pagiging siya, no? Mga katangian niya,
Bagamat ang mga nagbago na alam natin ay yung mga pamamaraan. Okay? Tulad ng mga miracles, hindi po kasama yon. Kung ang Panginoong Jesus noon ay gumagawa ng miracle, hindi ibig sabihin na hanggang ngayon ay gagawa siya ng miracle. Kasi yun po yung mga gawain niya, mga ginawa niya. Hindi po kasama doon sa hindi nagbabago na sinasabi. Ang hindi nagbabago ay ang kanyang kalagayan, ang kanya pong katangian. Alright? At sa isa pang talata ay sinasabi, Malakias 3 says, I am the Lord and I do not change. So you descendants of Jacob are not yet lost. Ngayon, ito pong reasoning. If the Father and the Son are one in divinity, and the Bible says the Lord does not change, we can conclude that the Father and the Son does not change their parenthood or personhood in the Trinity. Maalala natin yung word na Trinity noon. No? Inaayawan ito ng maraming mga tao sapagkat wala itong word na ito sa Bible. No? Subalit, yung katuruan ng tungkol sa Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit ay mababasa natin sa Bible. No? Sila yung tinatawag natin na one God. Oo. So, yung Ama, hindi yun ang naging anak at hindi rin siya ang naging Espiritu Santo. At kung bakit, daragdagan po natin, ito na yung unang-una natin. Ang Ama at Anak ay isa sa kanilang pagiging Diyos at hindi nagbabago ang pagiging Diyos. Sa makatwid kung yung Ama ay Ama pa rin at yung Anak ay Anak pa rin. At hiwalay sila ng personalidad bilang Diyos. Ito ay mababasa po natin sa maraming mga talata. Isaiah 64 verse 8. Sa lumang tipan, the Father is still Father. No? Yung Ama ay yun pa rin, but you, O Lord, are our Father. At ang Panginoong Jesus ay siya pa rin yung anak. At but having the characteristics of the Almighty Father, but never the Almighty Father Himself. Sapagkat ang Diyos po ay mayroong characteristics, no, that will qualify them as God. Yung Ama ay mayroong mga katangian bilang Diyos, ang Anak ay mayroon din, ganoon din ang Espiritu Santo ay mayroong mga katangian na katulad noon. Kaya masasabi natin na isang Diyos nga lamang. Oo. Ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Pero pagkausap mo ay ang mga hindi mananampalataya, sasabihin nila ay di tatlo ang Diyos mo. Tanungin mo, sinong may sabi na tatlo ang Diyos ko? Ikaw lang naman. Ang Biblia ay magsasabi, isa lang ang Diyos. At ito ay yung Ama, Anak at Espiritu Santo. So Isaiah 9:6 ay tumutukoy naman sa Panginoong Jesus. And he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay? At pag binasa mo ang unang Korinto 8:6, ay merong sinasabi ngayon, there is one God, the Father, and one Lord. So inihiwalay yung Father at saka ang Lord Jesus Christ. Sa mga tweet, iba pa rin yung Father at iba pa rin ang the Lord Jesus Christ. Hindi po yung Father ay naging the Lord Jesus Christ. Kaya Jesus is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang kanilang katuruan, iisang Diyos yan. Oneness or Jesus only teaching. At pasusubalian uli ito ng mga talata na ating babasahin. O John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Paano ba natin patutunayan mula sa talatang ito na ang Panginoong Jesus ay hindi siya yung Ama, no? At hindi rin siya ang Holy Spirit? Well, sa John 1:1, mabasa po natin, mayroong dalawang tinutukoy dito, no? Sinasabi, in the beginning was the Word. So mayroong Word. At sa verse 14, yung Word na yon ay nagkatawang tao, pinanganak, nakilala siya bilang ang bugtong ng Ama. So tumutukoy siya sa Panginoong Jesus. Ngayon, sinasabi ng talata, John 1:1, and the Word, Jesus Christ, was with God. And the Word was God. Yung pong preposition na with ay nagtuturo na iba yung Word, iba yung God. Okay? Sa Tagalog kasi ito ay ang salita o ang berbo ay kasama ng Diyos. Well, sa ibang version ay suma sa Diyos. Pero ito ay galing sa Grego na pros. The idea of prosopon, being face to face, magkaharap. Yun ang idea ng pros. Kaya nang sabing word was with God, dalawa ang tinutukoy niya rito.
Kaya hindi po pwede na ang Word, who is Jesus Christ, ay siya na rin yung Diyos na tinutukoy ng talata. Kuha niyo po mga kapatid, no? So, hindi totoo na Jesus is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Opo, iba ang Panginoong Jesus, iba yung Father, iba yung Holy Spirit. Daragdagan po natin ang mga talata. John chapter 8, verse 18. Lang sinasabi po noon. Jesus said, I testify on my behalf. And the Father who sent me also testifies on my behalf. Unawain natin ito. No? Mga kapatid, ang pag-aaral kasi ng Bible, no? Inuunawa yung mga salita. Well, kahit na sa atin namang conversation every day, sa ating communications, napakalaga na inuunawa natin ang mga salita na ating naririnig o ginagamit. O kung nag-aaral tayo, yung mga binabasa natin. Kasi bawat salita ay mayroong katuturan. No? So katulad nito, John 8:18, nagsabi ang Panginoong Jesus, I testify on my behalf. And the Father who sent me. Kung ang Panginoong Jesus ay siya rin yung Father, hindi po niya pwedeng sabihin ito. No? The Father who sent me. Hindi siya marunong gumamit ng mga salita. Kung totoong siya at ang Ama ay siya rin, hindi po pwedeng masabi na ganoon na ang Panginoong Jesus ay hindi marunong gumamit ng salita. No? So, he meant what he said. Siya yon, Panginoong Jesus, I testify on my behalf. Okay? Nagpapatunay ako para sa aking sarili. At ang Ama na nagpadala sa akin also testifies on my behalf. So dalawa sila, hindi po pwedeng siya na rin yun. Okay? So according to the Bible, when two witnesses agree, what they say is true. And Jesus is referring to himself and to the Father who testifies of him. Karagdagan, di ba sa bautismo ng Panginoong Jesus, when he was baptized, he went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ating unawain. So ang Panginoong Jesus, binautismuhan. So nandyan siya physically. At pagkatapos ng bautismo niya, umahon siya mula sa tubig. At ang langit ay nabuksan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa na katulad ng kalapati. Mayroong bumababa na nakita katulad ng kalapati, yun ang Espiritu. And then, a low voice from heaven. May narin sila doon sa langit. Nagsalita. At ang sabi, this is my beloved Son. Sino yung nagsalita? Kung tumawag siya na Son sa Panginoong Jesus, hindi siya yung Father. So sa bautismo ng Panginoong Jesus, the three were present. Ang Ama, ang Espiritu, at ang Panginoong Jesus. So maliwanag po yan. Kaya even sa grammatical construction ng mga sinabi ng Panginoong Jesus, Matthew 28:19 sa Great Commission, sabi niya, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kita nyo, hiwalay ang pagkakabanggit sa tatlo. Kung yung Father, Son, Holy Spirit ay isa lang, o Father and Son ay isa lang, hindi po ganito ang grammar construction dapat, no? Pero the fact na pinag-iwa-hiwalay po yan, at itong sinasabi natin ay grammatical argument, no? Kaya masasabi natin, iba yung of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Karagdagan nito ang naisulat ni Apostol Pablo, 2 Corinto 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ, okay? And the love of God, dalawa yan, no? And the communion of the Holy Ghost. In-specify ni Apostol Pablo, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. So ito mga patunay na mayroong Trinity, bagamat yung word na Trinity ay wala sa Bible. So hindi tama, hindi totoo yung sinasabi ni Mr. Kibuloy na yung Father ay siya na rin yung Son, no? Son siya na rin yung Father. Ito yung oneness idea.
Karagdagan nito, number 3, ito na po. No? Pastor Kibuloy is the appointed Son of God in the last days. Sabi ko sa inyo, para maisingit niya yung sarili niya, binago-bago niya ang mga katuruan. Yung Panginoong Jesus daw, Father siya sa Jewish time, bigatin Son siya, nung una, Jewish time, naging Father siya, and then, ito ngayon, mayroon siyang appointed Son of God. Ang talata na kino-quote ni Mr. Kibuloy, mga kapatid, magugulat kayo, ano? Hebrews chapter 5 verse 8, kung saan ang sinasabi niyang the Son learned obedience through what He suffered. Ang talatang ito, ginagamit ko ito patunay na mahalaga ang pagsunod, pagtalima, obedience. Kasi mismong ang anak ay tumalima. At alam niyo ba na ito ay binabasa niya at pinapatungkol niya sa kanyang sarili. Sa Bisaya pa, manlimbawot akong balahibo. Tatayo ang mga balahibo mo sa katawan, no? Kapag inunawa mo itong mga claims niya. Mga verses na patungkol sa Panginoong Jesus, inaangkin niya. Katulad nitong Hebrews chapter 5 verse 8, that the Son learned obedience. Siya daw yung anak na natuto tumalima. Mga kapatid, kapag pinag-aralan natin the whole Bible context, alam po natin sinong tinutukoy niya. Mark chapter 14 verse 36, ang Panginoong Jesus ay nanalangin. Bago siya hulihin na sinasabi yang, take this cup from me, nevertheless, not as I will, but as you will. Kung siya ang masusunod sana, no, palampasin mo ang sarong ito, tumutukoy sa kanyang kamatayan. Subalit sabi niya, ang kalooban ko ang hindi masunod, ang kalooban mo ang masyang masunod at hindi ang sa akin. So ito yung obedience na tinutukoy ng Hebrews chapter 5 verse 8, na sukdulang ikinamatay ng Panginoong Hesus ang kanyang pagsunod. At ang sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 15, tukso sa lahat ng paraan na tinutukso ang tao, ang Panginoong Hesus, subalit siya ay walang kasalanan. Kaya siya yung tinutukoy ng Hebrews chapter 5 verse 8 na anak na natutong sumunod hanggang sa kanyang kamatayan. Pero inaangkin ni Mr. Kibuloy yun. Siya nga daw yung appointed son. Saan nga ba mababasa sa Bible na mayroong appointed son? Ang alam natin, mayroong begotten Son of the Father, John chapter 3 verse 16. Pero saan mababasa na mayroon siyang appointed son? Well, baka gayahin niya yung mga sagot ng mga kaibigan nating INC, no? Nung tanungin, saan nakasulat sa Bible ang pangalan, ang pagiging sugo ni Mr. Manalo? Ang sagot nila ay, wala sa Bible kasi tapos na yung Bible noon. Kaya ang pagkasugo niya nasusulat dito sa The Messenger, yung aklat nila. Ganun din po ito eh. Saan mababasa na mayroong appointed son ang Diyos? Ang mayroon siya begotten son, John 3:16, ang Panginoong Jesus. Baka sabihin nila, wala na sa Bible, tapos na naisulat ang Bible eh. Hindi na binanggit doon na sa Mr. Apollo Kibuloy ang appointed son. Claim na lamang po niya yon. Okay? At oo nga, di nga ba? Sino nagsabi sa nanay niya na siya daw yung son? Sabi, ang Diyos daw saan yung ulap. Yung ulap pumupunta sa kanyang nanay. Pero nanay ba niya nagkwento? Hindi. Siya mismo ang nagkwento. Siya mismo ang nagkwento. Nasabi daw ng nanay niya. Malay ba natin? Gawa niya lamang ang kwento. At lahat po ng mga founders ng religious group na umaangkin na sila ay mga sugo ng Diyos ay may kanya-kanya pong mga kwento kung paano sila tinawag ng Diyos. Hindi nga ba? Naikwento ko na sa inyo, si Mr. Felix Manalo, Mr. Soriano, yung iba pa na tatalakayin natin, Mr. Ferriol, Arsenio Ferriol, katulad din ng founder ng Islam. Ganun din ang kwento niya eh. Nagkopyahan yata ang mga ito. Kaya darating ang araw, magkita-kita sila, magdidebate sila, magkakanya-kanya silang angkin na siya yun, ako yun. Katawa lang isipin kapag ganoon, mga kapatid. Tuloy natin.
Ito pa, isa pang sinisipi niya. Psalms chapter 2 verse 7. Again, pinapatukoy niya ito sa kanyang sarili. Ang sabi, I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Aba, ang alam po natin, ang Panginoong Yesus ang tinutukoy dito. Isa itong messianic prophecy that the Messiah is the Son, called by the Father himself, and also this Messiah King was called Lord by the Father. Okay? Psalms 110 verse 1, the Lord says to my Lord, it was quoted in Hebrews chapter 1 verse 8, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord will extend to your mighty scepter from Zion. You will rule in the midst of your enemies. Your troops will be willing in your day of battle. Pero inaangkin ni Mr. Soriano, Mr. Tuloy, Mr. Kibuloy, yung Psalms 2:7 na yung sinasabi, you are my son, siya daw yun. Samantalang maliwanag po ang mga talata. The Lord says to my Lord, sino yun? Ang Diyos Ama, ang tumatawag na Lord sa kanyang anak. Hebrews chapter 1 verse 8. Katulad din po nito, Psalms 110 verse 1. So, ang mga passages na tinutukoy niya na patungkol sa kanya ay mayroong mga talatang nagpapaliwanag kung sino ang tinutukoy at hindi po siya. Yung alamang kiniklaim niya ngayon. At anybody can make a claim. Diba? O kahit sino naman, kahit na yung mga tao na sa kali, pwede niyang sabihin na ako yan. Diba? Yung panglimang anghel ay sinabi rin ni Mr. Soriano, ni Mr. Manalo na ako yun. At kung isi-search po ninyo sa net, ang dami pong nag-claim, daming umangkin na sila yung Kristo. Sa bagay, buhay pang Panginoong Jesus ay meron na siyang babala. Mag-ingat sa mga false messiahs, false prophets. Well, going back to Psalms chapter 2 verse 7, no? Ito ay natupad, Matthew chapter 6, 3, 16 to 17. This was fulfilled in Christ Jesus when he was baptized by John the Baptist. He was called the beloved Son in whom the Father is pleased. Acts 10:36, Peter called Jesus Lord of all. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. James chapter verse 1, James calls him Lord of glory, in which prove that it was to Christ. My brethren, do not hold the faith of your Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. So sa mga inspired writers, apostles and disciples na katulad ni Peter, katulad ni James, at ni Matthew, ang kanilang interpretation doon sa my Son of God ay wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Yung interpretation ni Mr. Apollo Kibuloy, siya yun. Sino paniniwalaan ninyo? Sino paniniwalaan po natin? Si Matthew o si Apollo? Si Pedro o si Apollo? Si Santiago o si Apollo? Alam natin. At alam niyo ang kanyang basis naman, sabi ko na kanina, ang pag-claim niya, sarili niyang version, sarili niyang kwento. Ito ang ating na-research. A self-described account of Kibuloy's birth involves God coming to his mother as a cloud to declare him as his son. Kahit na sino, pwede gumawa ng kwento na ganyan. Depende na lang sa mga tao kung maniwala sila. Mayroong tinatawag sa English na gullible. Kwentuhan mo nang hindi ka panipaniwala yung isang tao, maniniwala siya eh. Oo. Meron po mga taong gano'n. Hindi naman natin sila sabi, ano? Pero anybody can make a claim, make a story, claim that he is God sent. At isa po doon si Mr. Kibuloy. Ang pagkiklaim, mga kapatid, pumunta ka sa husgado, magdemanda ka, di ba ang judge maghahanap ng witness? Opo, maghahanap ng witness yan. Ano, may mga saksi ba? O makablatter ba sa police ito? Mga gano'n. Hindi pa naman ako experience pa sa mga gano'n. Pero basa-basa ko lang at narinig ko lang sa mga balita. Gano'n po ang nangyayari.
Kung walang mga witnesses, yung tinatawag nila ng my word against your word. Oh, naku, mahirap po yun. Ano? Kung sino ang mas kapanipaniwala sa inyong dalawa. Kaya pag-aaralan ngayon yung inyong mga history. Kung ikaw nung nakaraan ba, ikaw ba'y nagsinungaling? O alamin nila yon. Hindi ka ba sinungaling na tao? Ikaw ba'y mabuting tao? Ayon sa mga nasa paligid mo. Kapag mayroong nagsabi na masama kang tao at mahilig kang magsinungaling, patay na. Hindi ka paniniwalaan sa husgado. Pero ang pinaka-effective, mga kapatid, no? Sa mga pagdidemanda ay meron kang witness, may saksi. At ang saksi naman kung minsan, hindi lang, o yung patunay, ibig sabihin, hindi lamang mga tao rin ang mga patunay. Minsan, yung mga nakasulatan, papel sa papel naman ang usapan. Oo. Yung mga abogadong nakikinig sa atin, maitutuwid nila tayo kung tama ba tayo o hindi. No? Pero may binanggit po sa Juan Kapitulo 5 na ganito po ang katotohanan. No? Sabi ng Panginoong Hesus, if I bear witness of myself, my witness is not true. Hindi nga ba? Kung ako lang sa sarili ko ang magpapatunay sa aking sarili, paano yun? My witness is not true, sabi ng Panginoong Hesus. Oo nga, kasi patutunayan mo nga ang sarili mo. Sino ang patunay mo? Sarili mo pa rin? Hindi na patunay yun. Claim mo yun. Allege mo yun. Oo. So pwede kong sabihin, ako yung anak ni Lapu-Lapu o ako yung lahi ni Andres Bonifacio. Claim ko yun. Sino magpapatunay? Yan ang tanong. Ako pa rin? Hindi ako paniniwalaan ng mga taong may logical mind. Oo. So anong sabi ng Panginoong Jesus? Verse 32. There is another who bears witness about me. Mayroong isa nagpapatunay sa kanya. And I know that the testimony that he bears about me is true. Tuloy natin. And the Father who sent me has himself borne witness about me. Yung kanyang ama ang patunay. Patunay din po mga kapatid na yung Father, hindi siya yung Son. Kasi ang sabi ng Son, kung ako lamang ang nagpapatunay sa aking sarili, ang patunay ko ay mali. May nagpapatunay sa akin na iba, yung Ama. O di magkaiba sila. Kung siya pa rin yung Ama, binibiro tayo. Tuloy ko pagbabasa. And the Father who sent me has himself borne witness about me. His voice you have never heard. His form you have never seen. And you do not have his word abiding in you. For you do not believe the one whom he has sent. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. Scriptures. And it is they, the scriptures, that bear witness about me. Sino pong nagpapatunay sa kanya? Ang scriptures, ang kasulatan. Kaninong salita ang mga nasa kasulatan? Salita ng Diyos. So ito ang mga patunay. So itanong natin, where is in the scriptures the name of Apollo Kibuloy being the appointed son? Magpalabas sila. Yung mga talatang ginagamit niya, inaangkin niya sa Panginoong Hesus yun. At pinapaniwalaan naman ng iba, ng marami. Baka sabihin nga sa atin na wala na, hindi na nakasunod sa Bible kasi matagal nang tapos yung Bible. At tama po sila. Wala po. At ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 4:6, huwag lumampas sa nasusulat. So, doon lamang po tayo. Number 4, April 13, 2005, is the end of the church age and the beginning of the kingdom age. So para po sa kanila, magkaiba yung church, magkaiba yung kingdom. Yung po paniwalang premillennialism, yung kung familiar kayo, ganoon din po sila. Nagbigay po siya ng petsa, April 13, 2005. Natapos yung church age. So kung kingdom age, meron ng hari. May panahon na ng hari. Ang unang maalala natin, Matthew 24 verse 36, na sinasabi, the day or the hour knoweth no man, neither the angels in heaven, but my Father only. Tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ito. Wala nakakaalam. Jesus gives the Father authority to give the final word on all history, and the Father through Jesus Christ will judge the world. Ngayon, ang alam po natin na sinasabi ng Bible, ang church and kingdom are the same. Walang church age, kingdom age na sinasabi.
Sa mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, yung premillennialism ay hindi po totoo. Well, maikling patunay lamang na the church and the kingdom are the same. Itong mga hula sa lumang tipan, prophecies in the Old Testament, Isaiah 2:3 ay sinasabing, the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow into it. Yung Lord's house, tumutukoy ito sa Church of God. 1 Timothy chapter 3 verse 15. And then Daniel 2:44 ay ang hula naman patungkol sa kaharian, na kung saan sinasabing, in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Tumutukoy po ito, ang counting backgrounder nung panahon po ni Daniel, no? Nandun siya sa kaharian ng Babylonia, at may panaginip yung hari ng Babylonia tungkol sa isang nakakatakot na statue. Pinaliwanag ni Daniel ang kahulugan ng statue, na yung statue ay tumutukoy sa mga kaharian. Nagsimula kay Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, at mayroong pang-apat na kaharian na kung saan sinasabi niya, in the days of these kings, yung pang-apat na kaharian, at yun yung kaharian ng Roma. Oo. Kaya may prophecy about the church, may prophecy about the kingdom, at kung susundan natin ang fulfillment sa bagong tipan, nang dumating si Juan Bautista, sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na. No? Yung panahon nila, malapit na. Kaya nga isa itong argument against the premillennialism doctrine. Kasi panahon ni John the Baptist, malapit na yung kaharian. Pero sa mga premillennialists, wala pa yung kaharian. Nasa future pa rin hanggang ngayon. At hand ba yun? Malapit na, sabi ni John. 1,000 taon na nakaraan, wala pa rin. At mismo ang Panginoong Jesus, nung dumating din siya, ganun din ang kanyang sinasabi, repent and believe. No? The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is at hand. And then sa Mark chapter 9 verse 1, hindi ko na isulat dito, ay sinasabi niyang, buhay pa yung mga apostoles, makikita na nila yung pagdating ng kaharian na may kapangyarihan. At ang tinutukoy ng Panginoong Jesus, Acts chapter 2, kung saan ay pinaliwanag ni Apostol Pedro na yung last days na tinutukoy ng lumang tipan, no? Katulad ng Joel chapter 2 verse 28, Isaiah chapter 2 verses 2 and 3, na last days ay sabi ni Apostle Peter, this is it, no? But this is what was uttered through the prophet Joel. Kasi akala ng mga tao, mga lasing sila noon kasi nag-speaking in tongues sila. Akala ng mga tao nakikinig sa kanila, mga lasing sila. Sabi niya, hindi. Ito yung tinutukoy ni Propeta Joel na sa mga huling araw. So siya nagbigay ng interpretation ng last days na binanggit ni Joel at saka ni Isaiah at ng mga lumang tipan ng mga writers of prophets. Kaya pag pinag-aralan mo Acts chapter 2, ito yung simula ng iglesia. Kasi doon yung mga apostoles, then nadagdagan sila ng mga 3,000. At sa araw na yan, nagkaroon ng mga subjects of the kingdom. Mayroon silang batas, mayroong territory, at ano yung isa? So 4 na kumpleto na kailangan ng isang kingdom. Okay? So katulad ng ating sinasabi, the kingdom and the church are one and the same. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, Matthew chapter 16 verse 18, I will build my church, sabi niya sa verse 18. At sa verse 19, binigay niya, I give you the keys of the kingdom, sabi niya kay Peter. Church ang binabanggit niya sa verse 18. Pagdating mo sa verse 19, kingdom ang tinutukoy niya. Kasi naman, iisa lang yun. Sa pangpatunay, yung Acts chapter 2, yung mga naligtas, they were added to the church. No? Colossians 1:13, yung mga nasa kadiliman, inilipat saan? Sa kaharian. Yung mga ligtas, nasa church, nasa kaharian. Kaya iisa lamang po yun. Okay, number 5, nakaturoan ni Mr. Soriano. Pinabagit nila na Davao City is the New Jerusalem. Tumutukoy ito sa kanyang kingdom, doon sa barangay Tamayong. Sa Revelation 21 verse 2 kasi, na yung New Jerusalem, no?
na tinutukoy will come down from heaven like a bride adorned and ready to meet her husband. Kaya lang, kapag binasa mo ang mga ito, malayong malayo ang Davao City o ang kanyang kaharian doon sa Davao City. Literal naman ang kanyang interpretation na New Jerusalem. No? Kapag binasa nga natin ng description, malayong-malayong maging Jerusalem ang tinutukoy niya doon sa Davao. Ang New Jerusalem, mayroong 12 gates. At maniniwala ba tayo talaga na mayroong 12 gates, literal? With the names of the 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel. Karagdagan, it also has foundation stones adorned with all kinds of precious stones in the light. Ay kahit na i-figurative natin dito, no? Kasi hindi naman literal na mga mamahaling mga bato, no? Ang naroroon sa New Jerusalem. No? Hindi natin pinapaniwalaan na literal o physical ang mga ito. Kaya hindi mangyayari na ang New Jerusalem ay ang Davao. Isa pa, no more unclean will enter heaven, verse 27. And then the Father and the Lord Jesus will be there, no more day or night, since the Father and the Lord Jesus are the light. So, yan nga ba? Ang Davao City, na tinatawag nilang New Jerusalem. Hindi po. Alam natin. And then, ito pong pinaka-last marahil. Alam nyo, 7 is perfect number. Pero ang number 6 ay incomplete, imperfect. At bagay lamang na ang pag-aaralan nating doktrina nila, incomplete lang. Number 6 lang po tayo. Kasi mahalaga ito. Ang sabi, we can have salvation through believing in Pastor Kibuloy as the Son of God. Patay na. Talagang mas malakas pa siya kaysa sa Panginoong Jesus. At saka yung iba pang mga nagdaang founders na pinag-aralan natin. Matindi ito. Siya daw ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Narinig ko, kasi minsan-minsan po ay nadaanan ko yung mga sa programa nila sa YouTube. Dadaan kayo sa akin, sabi pa niya eh. So pag hindi niya in-approve yung kaligtasan mo, sorry ka. So gano'n, no? Pero ano bang sabi ng Panginoong Jesus, John 14:6? Kaya pwede nating sabihin yung claim niya is blasphemy, pamumusong, yung sinasabi niya mga kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father but by me. Tapos sasabihin niya, dadaan din kayo sa akin. Hindi nga ba itong talatang ito ang sinasabi natin na hindi mo na kailangang dumaan pa sa kaninumang mga preacher, pastor, ministro, kahit na pare para makarating ka sa Ama? Pwede kang dumirekta sa Ama pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tapos isasali ni Mr. Koy Kibuloy yung kanyang sarili. Saan niya nabasa yon? O inaangkin din niya ang John 14:6 kasi siya daw yung son na naman. Napakaliwanag naman po ang talata. Sinong tinutukoy? Sinong nagsasalita? Ang totoo, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalms 118 verse 9. Si Mr. Kibuloy, alam natin, tao lang naman yan eh. Tao yan. Lahat ng ginagawa ng tao ay ginagawa niya. Wala lang siyang asawa. At the age of 17 na po yata siya. Pero hindi po dapat ipagkatiwala sa kanya ang ating kaligtasan sapagkat siya ay tao lamang. Doon po tayo sa Diyos magbigay ng tiwala. Sa John chapter 1 verse 18, kung ating pong pag-aralan, yung tinatawag na Son of God, ay hindi po pwedeng ipatungkol sa kanya. Okay? Yung Son of God, Hebrews chapter 1 verse 4 is greater than the angels. Greater than the angels yan. Matthew 16:16 ay nagsabi siyang He is the Christ. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi sa kanya ni Pedro. Philippians 2 verse 6, siya sabing ang Panginoon ay He was equal with God. Pero bagay na hindi niya ito tinangnan at siya ay naging tao, nilimitahan niya ang kanyang sarili. Bagamat siya ay Diyos, naging tao siya. Okay? At 110 verse 1, He is Lord.
Therefore, who is the Son of God? Hindi po pwedeng si Mr. Kibulo yan. Jesus Christ alone is the Son of God. Salvation, okay, is found in Jesus who satisfied the wrath of God against sin by paying its penalty on the cross. Ephesians 2:8-9, kung salvation po ating pag-uusapan mga kapatid, biyaya ito. No? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yun ang turo ni Apostol Pablo. No? At not of works, lest any man should boast. At ang pamamagitan ng Panginoong Jesus ay tinanggap natin ang kapatawarang ito o ang biyayang ito. Sabi ng Romans 3:24-26, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. So salvation is the free gift found in Jesus. No? At siya po ang nagbayad ng ating kasalanan, kaya ang ating kaligtasan ay nasa Kanya. At naidagdag na Apostle Paul sa verse 26, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. At Hebrews 10:14, tinapos na niya ang kanyang gawain bilang tagapagligtas. For by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Bakit kailangan mo pa si appointed son Apollo Kibuloy? Natapos na ng Panginoong Jesus ang kanyang gawain bilang tagapagligtas. At sa kanya, pamagitan niya, He made perfect forever those who are being made holy. So wala nang room, there's no room for Mr. Kibuloy to claim that salvation is through him. Karagdagan po mga patunay po natin, by prophecy, God appointed Jesus to be a man's Savior. O Matthew 1:21, di ba bakit tinawag na Jesus? For it is He that shall save His people from their sins. Kulang pa? Bakit kulang pa? Acts 3:20, and that He may send the Christ who hath been appointed for you, even Jesus. Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And then, behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name Emmanuel. At alam po natin, Matthew interpreted this, explained this, sino ang tinutukoy, ang Panginoong Jesus. Matthew 1:23, behold, the virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call His name Emmanuel, which is being interpreted, God with us. Hebrews 10:5-6, wherefore when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body didst you prepare for me. In whole burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast no pleasure. Sinong tinutukoy noon? Ang Panginoong Jesus. Jesus died once to save and lives forevermore to intercede. Wala na pong kailangan na iba pang mga tao, ni Angeles man, ni mga Espiritu man. Hebrews 7:25, wherefore also He is able to save to the uttermost them that drew near unto God, through Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Patuloy po ang kanyang pagpapagitna, intercession na ginagawa ng Panginoong Jesus. Na sa pamamagitan niya, ang sino mang sumampalataya at maging matalimahin ay maliligtas. Wala po siyang tinukoy patungkol pa sa ibang tao, nahahalili sa kanya o ituturo niya, no? Na dadaanan din natin o paniniwalaan din natin upang tayo ay maligtas. Christ was crucified to be man's Savior. By His crucifixion, Jesus became man's Savior. Ephesians 1:7, nasaan ang redemption? Is in His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Philippians 2:5-8, who existing in the form of God, counted not the being on an equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a servant,
Being made in the likeness of man and being found in the fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient unto death, yeah, the death of the cross. No salvation in any other name. Acts chapter 4, verse 12. And in none other is there salvation, for neither is there any other name under heaven that is given among men wherein we must be saved. Pangalan niya po lamang, pangalang Jesus. And Jesus' blood keeps saving man from all sin. Hindi po dugo ni Apollo Kibuloy ang kailangan natin na maghugas sa ating kasalanan. O basahin po natin. 1 John 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So, yan ang kailangan. Ang ibang tao pa, kahit sabihin pa niya na kailangan natin siya. At hindi lamang po siya nagsasabi noon, marami pa pong mga tao. Subalit ang ating paniniwala ay ang nasusulat. Jesus is Savior of the elect. 2 Timothy chapter 2, verse 10. For this cause I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It means that the source of salvation is in no one else but Christ. So in conclusion, mga kapatid, this religion is founded by man who claims, just like others, is from God. Gawa-gawa ng tao ang religion na ito, ang church na ito, at hindi ito yung church na tinutukoy po ng Bible. We have proven that his claims are all false, for these are against the written word of God, the Bible. Also, the basic teachings of this religion are false, mostly are in contradictory to the written word of God. And tandaan po natin, kahit mata ko o isa pang anghel, sabi ni Pablo, ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, let him be accursed. Galatians chapter 1, verse 8, sumpain siya. O nagturo si Apostol Pablo, matuto kayo sa amin. Sabi niya, huwag lumampas sa nasusulat. At ito nilabag, sinalungat, Mr. Kibuloy. Wala siya mga patunay. Ang mga bersikulong ginagamit niya, patunay sa kanyang sarili, ay patungkol sa Panginoong Jesus. So blasphemy ang mga iyon, mga kapatid. At Revelation 22:18 to 19, 18 to 19, ay ang pagbabawal ng pagdaragdag sa nasusulat at ang pagbabawas sa mga nasusulat. So mga kapatid, dito po ang ating aralin ngayong umagang ito, ang patungkol sa samahan ng nagpakilalang The Appointed Son of God daw, Mr. Apollo Kibuloy, at tinawag niyang kanyang grupong Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. So nawa ay marami tayong natutunan at maalaala po natin ang mga ito in case sila po yung ating makasalubong. At sa mga nagtatanong po sa atin ay maibahagi po natin ang patungkol po sa kanila. So magandang araw, magandang gabi at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Brother Alfred, are you there? Okay, thanks so much again, Brother Drew.